Bago pa magsimula ang pangangaral ni Jesus, bago niya pagalingin ang mga may sakit, bago niya turuan ang mga tao, at bago pa siya mamatay sa krus, may isang napakahalagang pangyayari muna ang nangyari. Isang labanan, pero hindi labanan ng espada, hindi labanan ng sundalo, at hindi rin labanan ng lakas ng katawan. Nangyari ito sa disyerto. Si Jesus ay gutom na gutom dahil 40 araw siyang hindi kumain. Mag-isa siya, pagod siya, at doon siya nilapitan ng kaaway. Hindi para suntukin siya kundi para linlangin siya. Sinubukan ng kaaway na lokohin si Jesus sa pagkain, sa kapangyarihan at sa pagsuway sa Diyos. Ang laban na ito ang magtuturo sa atin kung paano gumagana ang tukso, kung bakit madaling bumagsak ang tao, at kung paano nilabanan ni Jesus ang kaaway gamit ang salita ng Diyos at pagsunod sa Ama. Sa video na ito tatalakayin natin ang buong pangyayari, kung paano natalo ni Jesus ang manunukso. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Tahimik ang disyerto, walang ingay, walang tao. Pero biglang nabasag ang katahimikan. Sa bulong ng sinaunang ahas, ang kaaway ng Diyos. 40 araw nang walang kinakain si Jesus. Wala kahit isang mumo, wala kahit konting lakas. Ang katawan niya ay gutom na gutom, mahina, pagod, halos ubos na. At sa mismong sandaling iyon, humarap siya sa pinakamalakas na kalaban. Hindi ito simpleng test lang ng tiyaga. Hindi lang ito tungkol sa gutom. Ito ay harapang banggaan sa pagitan ng anak ng Diyos at ng pinuno ng kasamaan sa mundong ito. Ang laban na ito ay may epekto hindi lang kay Jesus, kundi sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Ang mangyayari sa mainit at tuyong disyertong iyon ay magbubunyag ng dalawang bagay. Una, kung paano umatake ang kaaway at kung anong klaseng tagapagligtas si Jesus. Basang-basa pa ang damit ni Jesus mula sa ilog Jordan nang mangyari ang lahat. Ang Jordan ay isang ilog na ginagamit noon sa bautismo. Ibig sabihin, simula ng bagong buhay na iniaalay sa Diyos. Katatapos lang ng bautismo ni Jesus. Bukas ang langit. Narinig ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak. Lubos akong nalulugod sa kanya. Bumaba ang Espiritu ng Diyos na parang kalapati, isang ibon na simbolo ng kapayapaan at presensya ng Diyos. Akala mo pagkatapos noon, diretso na sa pagtuturo at mga himala si Jesus. Pero hindi pa, ayon kay Mateo. Pagkatapos nito, dinala si Jesus ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. May mahalagang detalye rito. Dinala siya ng Espiritu. Ibig sabihin hindi ito aksidente. Hindi ito bitag ng kaaway. Hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang plano ng Diyos. Isa pa ngang manunulat ng Biblia, si Marcos, gumamit ng mas matinding salita. Sabi niya, agad siyang itinaboy ng Espiritu papunta sa ilang. Parang sinasabi, may pagmamadali. May kailangang mangyari agad. Bago magsimula si Jesus sa kanyang gawain sa harap ng mga tao, kailangan muna niyang harapin at talunin ang kaaway. At hindi sa komportabling lugar. Hindi sa simbahan. Hindi sa palasyo. Kundi sa teritoryo mismo ng kaaway. Ang disyerto ng Judea ay sobrang lupit na lugar. Ito ay puro matutulis na bato. Lupa na basag-basag dahil sa tagtuyot. Halos walang pagkain at halos walang tubig. Sa araw, sobrang init, hirap huminga. Madaling mahilo. Sa gabi, sobrang lamig, nanginginig ang katawan. At ayon pa kay Marcos, may mga mababangis na hayop doon. Ibig sabihin, walang kausap, walang tutulong, walang sasalo. Mag-isa si Jesus. Pero hindi lang basta lugar ang disyerto. Sa kasaysayan ng Israel, napakahalaga ng disyerto. Sa disyerto, hinubog ng Diyos ang kanyang bayan matapos silang iligtas mula sa Egypt. Doon gumala ang henerasyon na sumuway sa Diyos sa loob ng 40 taon. Doon din naka-encounter ng Diyos ang mga propeta tulad ni Elijah sa panahon ng matinding problema. Ang disyerto ay lugar ng kawalan. Gutom, pag-iisa, lugar kung saan nawawala ang mga maskara. Lumalabas ang tunay na motibo, nasusubok ang puso. Doon nalalaman kung susuko ka o magtitiwala ka sa Diyos. At si Jesus hindi pumasok sa laban na ito. Sa isang hardin na masarap tirhan, hindi sa komportabling palasyo, hindi napapalibutan ng tao, kundi sa tuyong-tuyong disyerto, mag-isa, maliban sa hindi nakikitang presensya ng Espiritu ng Diyos. At malinaw na sinabi sa Biblia, matapos mag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. 40 araw, 40 gabi, walang pagkain. Sa Biblia, hindi basta-basta ang bilang na 40. Nung baha sa panahon ni Noah, 40 days at 40 nights ang ulan. Nung lumabas ang Israel mula sa Egypt, 40 years silang gumala sa disyerto. Si Moses,
40 days siyang nanatili sa bundok ng Sinai. Si Elijah naman, 40 days ang nilakad niya papuntang Horeb. Paulit-ulit ang pattern. Sa Biblia, ang 40 ay palatandaan ng pagsubok, paghahanda, paglilinis, at paghaharap sa isang mahalagang misyon. Isang buong yugto ng matinding test bago gumawa ang Diyos ng malaking bagay. Kaya malinaw ang sinabi ni Lucas tungkol kay Jesus. Sa mga araw na yon, wala siyang kinain. Ibig sabihin nito, hindi ito diet, hindi rin ito konti lang ang kain. Ito ay total na pag-aayuno. Walang pagkain, kahit ano. Ayon sa kaalaman ng modernong medisina, kapag ang tao ay umabot ng halos 40 araw na walang pagkain, dumadating ang katawan sa critical na kalagayan. Ganito ang nangyayari. Halos ubos na ang taba sa katawan. Nagsisimulang kainin ng katawan ang sariling muscle. Sobrang hina ng lakas. Ang gutom ay hindi na simpleng kirot. Ito ay matinding sakit na hindi nawawala. Isang gutom na. Paulit-ulit nakaka-obses. Halos hindi mo na maisip ang iba. Kaya mahalaga ang detalye na parehong binanggit ni Mateo at Lucas. Pagkatapos noon, siya ay nagutom. Parang simpleng pangungusap lang. Pero may malalim na ibig sabihin. Ipinapakita nito na sa loob ng maraming araw, ang pakikipag-ugnayan ni Jesus sa Ama at ang espiritual na paghahanda ay tila nagpahina sa pakiramdam ng gutom. Pero ngayon, sa dulo ng 40 days, bumalik ang realidad ng katawan. Bigla, matindi, hindi mapigilan, at sa mismong sandaling iyon, nang si Jesus ay nasa pinakamahina sa pisikal na kalagayan, lumapit ang manunukso. Sino ba ang lakas ng loob na tuksuhin ng mismong anak ng Diyos? Malinaw ang sagot ng Biblia. Si Mateo tinawag siya na the devil, ang diabolos, ibig sabihin sinungaling, naninira, nag-aakusa, manunukso. Si Marcos naman ginamit ang pangalang Satan, isang Hebrew word na ang ibig sabihin ay kaaway. Si Lucas tinawag din siyang the devil. Hindi ito simpleng masamang espiritu. Hindi ito ordinaryong demonyo. Ito ang pinuno ng kasamaan, hari ng mundong bumagsak, sinaunang kaaway ng tao. Ito ang parehong nilalang na nandaya kina Adan at Eva sa hardin. May mga piraso ng kwento ang Biblia tungkol sa kanya. Noon siya ay isang anghel ng liwanag. Ayon sa mga pahiwatig sa Isaiah at Ezekiel, siya ay bumagsak dahil sa kayabangan, gusto niyang pumantay sa Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi, nakita ko si Satanas na bumagsak mula sa langit parang kidlat. At sa Revelation, inilarawan siya bilang isang dragon na nahila ang isang katlo ng mga bituin sa langit. Isang simbolo na maraming anghel ang sumama sa kanyang paghihimagsik. Si Pedro naman ay nagbabala. Ang kaaway ay parang liyong umuungal, naghahanap ng lalapain. Si Pablo ay nagsabi rin na siya ang Diyos ng panahong ito na binubulag ang isipan ng mga hindi naniniwala. At ngayon ang makapangyarihan at tusong nilalang na ito ay nakatayo sa harap ni Jesus. Pinili ng kaaway ang eksaktong tamang oras. Pagkatapos ng 40 days na walang pagkain, ang katawan ni Jesus ay literal na sumisigaw sa gutom. Sa ganitong yugto, ang gutom ay hindi lang discomfort. Ito ay masakit, nakakahilo. Parang hindi ka na makapag-isip ng maayos. At dito sinabi ng kaaway, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Mapapansin mo ang tusong paraan. Hindi niya diretsyong sinabi, hindi ka anak ng Diyos. Ang ginawa niya ay, kung ikaw ang anak ng Diyos, parang binubulong ang pagdududa. Parang hinahamon ang identity ni Jesus. At hindi rin basta random ang suggestion. Ang disyerto ng Judea ay puno ng mga batong kahawig ng tinapay na karaniwan noong unang siglo. Kaya sa mata ni Jesus ang tukso ay sobrang totoo at malinaw. At sa unang tingin parang may sense naman ang mungkahi. Ano bang masama sa pagkain, pagtugon sa gutom, paggamit ng kapangyarihan para mabuhay? Alam ng kaaway na may kapangyarihan si Jesus. Alam niyang kaya niya itong gawin. Ginawa nga niya ito sa bandang huli. Pinakain niya ang libo-libong tao. Pero dito ang tunay na issue, hindi pagkain ng problema. Ang problema ay ito. Gagamitin ba ni Jesus ang kapangyarihan niya para sa sarili kahit hindi iyon ng kalooban ng Ama? Si Jesus ay ginabayan mismo ng Espiritu ng Diyos na mag-ayuno. Ibig sabihin, ang pag-aayuno niya ay utos at kalooban ng Diyos. Kaya kung gagamitin niya ang kapangyarihan niya para paikliin ang gutom o alisin ang hirap, parang siya na mismo ang nagdesisyon para sa sarili niya. At iyon mismo ang gusto ng dyablo. Gusto ng kaaway na si Jesus ang masunod. Hindi ang Ama at siya ang mag-take control ng sitwasyon. Pero hindi pumayag si Jesus. Agad at malinaw ang sagot niya. Ayon kay Jesus,
Nakasulat, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi ito bagong ideya. Inango ito ni Jesus sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Noon pinaalala ni Moses sa Israel kung paano sila pinakain ng Diyos ng mana sa disyerto. Isang pagkain na hindi pa nila alam noon. Ginawa iyon ng Diyos para ituro ang isang malinaw na aral. Mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa pagbusog ng katawan. Napakahalaga ng ginawa ni Jesus dito. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan, hindi gumawa ng himala, hindi nakipagdebate, hindi nakipagtalo. Salita lang ng Diyos ang ginamit niya. Ipinapakita nito na ang parehong salita ng Diyos na hawak ni Jesus ay sapat din para talunin ng kaaway. Hindi mo kailangang maging espesyal, hindi mo kailangang maging makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay sapat. Ipinakita rin ng sagot ni Jesus ang tamang priority sa buhay. Oo, mahalaga ang pagkain, pero mas mahalaga ang kalooban ng Diyos. Ang pagkain, nagpapalakas ng katawan pero pansamantala lang. Ang salita ng Diyos nagpapalakas ng buong pagkatao. At panghabang buhay, ibig sabihin, ang pag-aayuno ni Jesus ay hindi lang basta pagtitiis. Ito ay para sa mas malalim na ugnayan sa Ama, paghahanda sa kanyang gawain at paglilinaw ng layunin. At kahit sobrang tindi na ng gutom, hindi niya isinuko ang layuning yun. Natalo ang dyablo sa unang tukso, pero hindi pa siya sumusuko. Nagpalit siya ng taktika. Dinala niya si Jesus sa banal na lungsod, Jerusalem, at inilagay siya sa pinakatuktok ng templo. Pagkatapos sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka rito. Dahil nakasulat, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Matthew chapter 4 verses 5 to 6. Ang pinakatuktok ng templo ay malamang ang southeast na bahagi ng templo sa Jerusalem, isang lugar na sobrang taas at tanaw ang Kidron Valley sa ibaba. Ayon sa historiador na si Josephus, ang taas nito ay nakakahilo kahit tumingin ka lang pababa. Mapapansin mo dito ang talino ng tukso. Una, ginamit na mismo ng dyablo ang Biblia. Kinuha niya ito sa Psalm 91 verses 11 to 12. Ipinapakita nito na kahit tama ang salita, pwede pa rin itong gamitin sa maling paraan. Tama ang quote, pero mali ang intensyon. Ikalawa, hindi na ito tungkol sa gutom. Ito ay tungkol sa kayabangan, pagpapakita, at paghahanap ng papuri. Kung tumalon si Jesus at saluhin ng mga anghel sa harap ng lahat, automatic na makikilala siya bilang Mesiyas. Wala nang duda, wala nang tanong. Ikatlo, tugma ito sa inaasahan ng maraming Hudyo noon. Marami ang naniniwala na ang Mesiyas ay bigla na lang lilitaw sa templo ayon sa mga sulat tulad ng Malakay chapter 3 verse 1. Parang sinasabi ng dyablo, pilitin mong gawin ng Diyos ang pangako niya. Gawin mo itong palabas. Patunayan mo na ikaw ang Mesiyas ngayon na. Isang mabilis na daan, isang shortcut. Muli sumagot si Jesus gamit ang kasulatan. Ayon kay Jesus, Matthew chapter 4 verse 7. Nakasulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang sagot na ito ay galing sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Noon pinaalala ni Moses ang nangyari sa Masa, isang lugar kung saan sinubok ng mga Israelita ang Diyos. Sa halip na magtiwala, nagdemand sila ng ebidensya. Ang tanong nila noon ay, Exodus chapter 17 verse 7. Kasama ba talaga natin ang Diyos o hindi? Iyan ang ibig sabihin ng pagsubok sa Diyos. Ipinapakita ng sagot ni Jesus kung ano ang tunay na pananampalataya. Ang pagsubok sa Diyos ay paghingi ng patunay. Pagdidikta kung paano siya kikilos. Paglalagay ng kondisyon bago magtiwala. Parang sinasabi, kung mahal mo ako, patunayan mo. Kung makapangyarihan ka, gawin mo ito. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit walang palabas. Kung tumalon si Jesus mula sa templo, hindi iyon pananampalataya. Iyon ay pagpapasikat, pagmamataas, pagpilit sa Diyos na kumilos. Hindi iyon pagtitiwala. Yun ay pagsubok, hindi iyon pagsunod, iyon ay pagdidikta. May isa pang mahalagang aral dito. Ipinakita ni Jesus kung paano intindihin ang Biblia ng tama. Ginamit ng dyablo ang isang verse sa Biblia. Tama ang salita, pero mali ang gamit. Kaya ipinakita ni Jesus na hindi pwedeng kumuha ng isang verse lang at baliwalain ng iba. Ang pangako ng proteksyon ng Diyos ay hindi pahintulot para subukin siya. Ang isang verse ay kailangang intindihin kasama ng ibang bahagi ng kasulatan. At dito malinaw ang desisyon ni Jesus. Hindi siya gagamit ng palabas, himala para magpa-impress. Aksyon na pipilit sa mga tao na maniwala. Ang gawain niya ay hindi tungkol sa sapilitang paniniwala. Ito ay tungkol sa paanyaya, tiwala, kusang pagsunod.
Natalo muli ang dyablo. Pero ngayon ibinukas na niya ang huli at pinakamalaking baraha. Dinala niya si Jesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo, ang kanilang kapangyarihan, yaman at karangyaan. Pagkatapos sinabi niya, Matthew chapter 4 verses 8 to 9, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasambahin mo ako. Ang ipinakita sa bundok na yon ay hindi lang lupa at teritoryo. Ito ay kapangyarihan, impluensya, kontrol, karangalan ng mga imperyo. Isang supernatural na tanawin. Dagdag pa ni Lucas ang mahalagang detalye. Sabi ng dyablo, Luke chapter 4 verse 6, ang lahat ng kapangyarihang ito ay ibibigay ko sa iyo dahil ito ay ibinigay sa akin at ibinibigay ko ito sa kahit kanino. Kapansin-pansin ang isang bagay. Hindi ito kinontra ni Jesus. Sa ibang bahagi ng Biblia, tinawag mismo ni Jesus si Satanas na pinuno ng mundong ito. Ibig sabihin may pansamantalang impluensya ang kaaway sa mga sistema ng mundo, politika, kapangyarihan at kaharian ng tao. Ito ang pinakamalawak at pinakatusong tukso. Inaalok si Jesus ng lahat ng bansa, lahat ng kapangyarihan, lahat ng karangalan ng walang krus, walang sakit, walang paghihirap, walang sakripisyo. Isang shortcut. Isang madaling daan papunta sa tagumpay. Pero kapalit nito ay pagsamba sa kaaway, pagtalikod sa Ama, pag-abandona sa tunay na misyon. Ito ang tukso ng glory na walang obedience. Tinamaan ng tukso ang awa ni Jesus sa mga taong naghihirap. Parang ganito ang alok ng kaaway. Pwede mong tulungan agad ang lahat ng tao. Pwede mong tapusin ang paghihirap nila ngayon din. Hindi mo na kailangang magtiis. Hindi mo na kailangang maghintay. Mukhang maganda ang alok. Mukhang tama. Mukhang mabuti. Isang simpleng kapalit lang daw. Isang sandali ng pagsunod sa kaaway. Kapalit ng kapangyarihang gumawa ng mabuti sa buong mundo. Pero dito nagiging delikado ang tukso. Dahil minsan, ang masama ay nagmumukhang tama. Diretso at malinaw ang sagot ni Jesus. Sabi niya, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang Diyos lang ang sasambahin ko at siya lang ang paglilingkuran ko. Matthew chapter 4 verse 10. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ipagpalit ang Diyos kahit pa mukhang makakatulong ito sa marami. Ito ang ikatlong beses na gumamit si Jesus ng kasulatan. Ang verse na ito ay galing sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Pero ngayon hindi lang siya sumagot, pinaalis niya ang kaaway. Ipinakita ni Jesus na ang pagsamba sa Diyos ay hindi kailanman na pag-uusapan. May tatlong malinaw na aral dito. Una, alam ni Jesus kung sino ang kausap niya. Tinawag niya ito sa totoong pangalan, Satanas, na ibig sabihin ay kaaway. Ikalawa, alam ni Jesus ang tunay na gusto ng kaaway. At yun ay ito, agawin ng pagsamba na para sa Diyos lang. Ikatlo, ipinakita ni Jesus na kahit mukhang mabuti ang layunin, kung mali ang paraan, hindi pa rin ito tama. Hindi pwedeng gumawa ng mali para lang makagawa ng mabuti. Ano ang nangyari pagkatapos? Sabi sa Matthew, umalis ang dyablo at dumating ang mga anghel at inalagaan si Jesus. Matthew chapter 4 verse 11. Panalo si Jesus sa pagkakataong iyon. Pero may dagdag si Luke. Sabi niya, umalis ang dyablo hanggang sa tamang oras. Luke chapter 4 verse 13. Ibig sabihin babalik pa ang tukso. Hindi pa tapos ang laban. Ang tatlong tukso na hinarap ni Jesus ay mga tukso rin na nararanasan natin. Unang tukso, pisikal. Ito ang tukso na. Gamitin ng oras, talento at biyaya para lang sa sarili. Parang sinasabi, unahin mo ang gusto mo ngayon, bahala na ang bukas. Ikalawang tukso, espiritual. Ito ang tukso ng pagyayabang, pagpapakita at pagpilit sa Diyos. Parang ginagawang palabas ang pananampalataya. Ikatlong tukso, tama ang goal, mali ang paraan. Ito ang tukso na, makipagkompromiso para sa kapangyarihan, pera o impluensya. Parang sinasabi, okay lang ang mali basta mukhang mabuti ang resulta. Kalaunan sinabi ni John na lahat ng tukso ay may tatlong ugat. Gusto ng katawan, gusto ng mata, pagmamataas. 1 John chapter 2 verse 16. Yan din mismo ang hinarap ni Jesus. At yan din ang ginagamit ng kaaway. Kay Eva noon, sa Israel sa disyerto, at sa mga tao hanggang ngayon. Isang bagay ang malinaw. Umaatake ang tukso kapag mahina ang tao. Pagod, gutom, malungkot. Hinintay ng kaaway si Jesus hanggang siya ay gutom at mahina pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno. Pinagdududa niya kung sino talaga si Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos. Kahit malinaw na sinabi na ng Diyos kung sino si Jesus. At gumagamit siya ng kasulatan. Tama ang salita pero mali ang gamit. May isa pang mahalagang taktika ang kaaway. Nang gumamit siya ng Psalm 91, hindi niya binanggit ang buong talata. Pinili lang niya ang parte na papabor sa gusto niyang palabasin.
Ibig sabihin, may tinatanggal siya para magmukhang tama ang mali. Ganito talaga ang ginagawa ng kaaway. Nag-aalok siya ng shortcut, may goal na tama, pero mali ang paraan. Ang kaharian ng buong mundo na talagang matatanggap ni Jesus balang araw, ayon sa Revelation chapter 11 verse 15, ay inaalok agad, pero walang krus, walang sakripisyo, walang pagtitiis. Parang sinasabi niya, pwede mong makuha ang tagumpay ng hindi dumadaan sa hirap. Hinahalo niya ang katotohanan at kasinungalingan. May kaunting totoo, may kaunting mali. Mahirap mapansin ang pagkakaiba. Totoo na may pansamantalang impluwensya siya sa mundo, pero hindi siya ang tunay na may-ari. Ginagamit niya ang kalahating katotohanan para itago ang buong kasinungalingan. Unti-unting pinapahirap ang tukso, hindi agad pinakamalalim. Ganito ang sunod-sunod. Una, gutom, tinapay, pisikal na pangangailangan. Ikalawa, pagyayabang sa pananampalataya. Tumalon ka, ipakita mo. Ikatlo, kompromiso sa moralidad. Sambahin mo ako, ibibigay ko ang kapangyarihan. Mas lalong nagiging komplikado ang tukso habang tumatagal. Ganito pa rin ang estilo niya mula noon hanggang ngayon, kay Eva, sa Israel, at sa mga tao sa panahon natin. Kapag nakilala mo ang taktika, mas madali mo itong lalabanan. May mas malalim pang kahulugan ng kwentong ito. Si Jesus ang bagong Israel. Ang buong nangyari ay parang inuulit ang kasaysayan ng Israel, pero sa tamang paraan. Israel, 40 years sa disyerto. Jesus, 40 days sa disyerto. Israel, nagreklamo sa gutom at mana. Jesus, tinukso ng tinapay pero sumunod sa Diyos. Israel, sinubok ang Diyos sa masa. Jesus, tumangging subukin ng Diyos. Israel, sumamba sa gintong guya. Jesus, tumangging sumamba sa kahit sino maliban sa Diyos. Israel, paulit-ulit na bumagsak. Jesus, perpektong nagtagumpay. Kaya paulit-ulit na Deuteronomy ang sinipi ni Jesus. Dahil ito ang aklat na dapat sana ay natutunan ng Israel sa disyerto pero hindi nila nagawa. Si Jesus ang gumawa ng hindi nila nagawa. Hindi lang iyon. Si Jesus din ang pangalawang Adam. Si Adam tinukso sa hardin na puno ng pagkain. Si Jesus tinukso sa disyerto na walang pagkain. Si Adam busog. Si Jesus gutom. Si Adam may kasama. Si Jesus mag-isa. Si Adam komportable. Si Jesus nagdurusa. Si Adam bumagsak kahit maganda ang kalagayan. Si Jesus nagtagumpay kahit sobrang hirap. Pareho ang tukso. Pagkain, pagdududa sa salita ng Diyos, pagnanais ng kapangyarihan pero magkaiba ang resulta. Dahil sa pagkakamali ni Adam, pumasok ang kasalanan at kamatayan. Dahil sa pagsunod ni Jesus, dumating ang kaligtasan at buhay. Gaya ng sinabi ni Paul, sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Pero sa pagsunod ng isang tao, marami ang ginawang matuwid. Romans chapter 5 verse 19. Paano natalo ni Jesus ang nanunukso? Simple lang ang sagot, ginamit niya ang salita ng Diyos. Sa bawat tukso may eksak na talata ng kasulatan ng sagot ni Jesus. Hindi siya nagbigay ng sariling opinyon. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagpa-impress. Salita ng Diyos lang. Lahat ng sagot niya ay galing sa Deuteronomy, isang aklat na nagtuturo sa Israel kung ano ang dapat nilang natutunan habang sila ay nasa disyerto. May tatlong mahalagang bagay tayong makikita dito. Una, punong-puno ng salita ng Diyos ang isip ni Jesus. Kahit gutom, pagod at mag-isa siya, kaya niyang banggitin ang tamang talata para sa tamang sitwasyon. Ibig sabihin hindi lang niya alam ang Biblia, nasa loob niya ito. Ikalawa, alam ni Jesus kung sino ang may pinakamataas na autoridad. Kapag sinabi niya ang nakasulat, iyon na ang huling salita. Hindi damdamin, hindi logic ng tao. Salita ng Diyos ang final. Ikatlo, alam ni Jesus kung paano gamitin ng tama ang kasulatan. Nang baluktutin ng kaaway ang Psalm 91, tinama niya ito gamit ang ibang talata. Ibig sabihin, ang Biblia ay dapat ipaliwanag gamit ang buong Biblia, hindi pili-pili. Kalaunan tinawag ni Paul ang salita ng Diyos na tabak ng Espiritu. Ephesians chapter 6 verse 17. Ito lang ang sandata na pwedeng umatake pabalik sa kaaway. At ipinakita mismo ni Jesus kung paano ito gamitin. Pero may isa pang mahalagang bagay. Hindi lang salita ang ginamit ni Jesus, kasama rin ang banal na Espiritu. Ayon kay Lucas, si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo nang siya ay pumasok sa disyerto. Hindi lang ito pakiramdam, hindi lang emosyon, ito ay lakas para tumanggi sa kasamaan, para makilala ang katotohanan, para manatiling masunurin kahit mahirap. At malinaw ang mensahe, ang parehong tulong ay available din sa atin. Ipinakita ni Jesus ang tamang pagsasama ng dalawa, Espiritu. Nagbibigay ng lakas at direksyon. Salita,
Nagbibigay ng tamang sagot laban sa kasinungalingan. Kailangan natin pareho. May isa pang napakahalagang aral dito. Tunay na tao si Jesus. Gutom siya. Tukso ay totoo. Pagod ay totoo. Hindi siya gumamit ng God powers na wala tayo. Ginamit niya ang pananalig sa Ama, gabay ng Espiritu, salita ng Diyos. Parehong bagay na pwede ring gamitin ng bawat mananampalataya. Kaya sabi sa Hebrews, tinukso siya sa lahat ng paraan tulad natin, pero hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, naiintindihan niya ang laban natin at hindi doon nagtapos ang tukso. Umalis ang kaaway hanggang sa tamang oras. Sa buong ministeryo ni Jesus, bumalik ang parehong tukso sa iba't ibang anyo. Nang gustuhin siyang gawing hari ng tao, nang humingi ng palabas ang mga lider, nang pigilan siya ni Pedro sa krus, hanggang sa huling sigaw sa krus, kung anak ka ng Diyos, bumaba ka. Pareho pa rin ang linya, pero pareho rin ang sagot ni Jesus. Pagsunod sa Ama, ang pinakamatinding tukso ay hindi sa disyerto, kundi sa hardin ng Getsemani. Doon alam niya ang darating na sakit, doon pawis niya ay parang dugo. At doon niya sinabi, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Yan ang tunay na tagumpay. Ano ang aral para sa atin? Ang tukso ay hindi kasalanan. Madalas sumusunod ang tukso pagkatapos ng espiritual na tagumpay. Ang tukso ay madalas mukhang praktikal. Hindi sapat ang mababaw na kaalaman sa Biblia. Ang tagumpay ay galing sa pagtitiis, hindi sa pagtakas, hindi sariling lakas ang sandata natin. Si Jesus ay nakakaintindi at handang tumulong. At higit sa lahat, hindi ka nag-iisa sa laban. May tagapamagitan ka. May tagapagtanggol ka. May grasya kang pwedeng lapitan sa oras ng pangangailangan. Yan ang magandang balita.